Hello sa inyo, Miss Terry, at sa mga libo-libo niyong tagapakinig. Unang-una sa lahat, ako nga po pala si Lani. 36 na po ako ngayong taon at isa po akong online seller. Nadiskubre ko lang ang channel niyo nung minsang nag-scroll ako sa isang social media platform. Simula noon, madalas na po akong nag-aabang ng mga bago niyong ina-upload. Naisipan ko pong ibahagi sa inyo ang aking kwento, isang karanasang hindi ko malilimutan noong minsang nagbakasyon ako sa probinsya ng aking ina. Kakatapos lang noon ng pasukan at nasa edad 16 pa lamang ako. Tungkol po ito sa isang kuba na naging sentro ng galit ng mga taga roon sa aming lugar. Ako nga po pala ulit si Lani. At ito ang aking kwentong kababalaghan. Isang umaga sa aming probinsya at dahil araw-araw akong nakakaranas ng malamig na klima, hindi tulad sa Maynila, maaga po akong nagigising para sumilip sa napakalaking bintana ng bahay ng mga tiyahin ko upang masilayan ang kagandahan ng paligid. Pero nagulat ako sa eksenang nasaksihan ko sa labas ng bahay. Nako, nandito na naman yung malas sa lugar natin. Oo nga, aga-aga, malas agad ang bubungad sa umaga natin. Galit na galit ang dalawang babaeng nag-uusap sa labas ng kanilang bakod habang dumaraan ang isang babae na sa tansya ko nasa mahigit 20 anyos. Misteri, kapansin-pansin ang malaking bukol sa balikat nito at ang hindi kaaya-ayang muka na para bang sa pelikula mo lang makikita. Tila naging tampulan na ito ng tukso sa lugar. Lumayo-layo ka nga dito, Kuba. Baka mahawa pa kami sa kamalasan mo. Sabay akmang ihahampas ang dustpan na hawak-hawak niya. Bakit ba kasi lumabas pa ng bahay niya itong kubang ito? Ang totoo niyan, naawa ako sa babae at mahina kong nasabi sa sarili ko. Hala, nakakaawa naman yung babae. Hindi ko alam na narinig pala ng pinsan kong babae ang sinabi ko. Tinabihan niya ako habang nakasilip pa rin sa bintana. Sino yung nakakaawa? Yung kuba ba? Ikaw pala, Becca. Oo, nakakaawa naman yung kuba. Parang galit na galit sila. Alam mo, Insan, minsan naaawa rin ako sa kanya. Pero ano? kasi sabi ng mga kapitbahay, may lahing maligno daw kasi siya. Talaga? Paano naman nila nasabi yun? Yun lang din yung narinig ko. Hindi ko rin alam yung buong kwento eh. Ikinukwento lang ni nanay at tatay. Ganon? Ano pa? Ano pa yung nakwento nila sa'yo? Hindi ko na rin masyadong inintindi. Basta yun lang yung alam ko. Ganon? Wala ba siyang pamilya? Habang nag-uusap kami ng pinsan ko, isang pamilyar na boses ang biglang sumingit sa aming usapan. Ano yung pinag-uusapan nyo? Aga-aga. Pabiro ang bungad ni Tia Sally sa amin. Ikaw po pala, Tia. Magandang umaga po. Magandang umaga din naman. Ano ba yung tinitingnan nyo sa labas, ha? Ito po kasing si Lani. Naaawa dun kay Divina, yung kuba. Ganun ba, Lani? Sa bagay, nakakaawa din naman yung batang yun. At ikaw, Becca, huwag ka nang gumaya sa mga tao sa labas.
May pangalan ng tao. Hindi mo na kailangang tawagin siyang Kuba. Opo, pasensya na po. Kinuha ko naman ang pagkakataong yun para magtanong kay Tia. Tia Sally, ano po ba nangyari talaga doon kay Divina? Ay nakong bata ka. Mahaba-habang istorya yan kung ikukwento ko pa. Mabuti pa, magayos na kayong dalawa at kakain na tayo sa baba. Oo nga, Lani. Tara na, nagugutom na rin ako eh. Sige, pero mamitas tayo ng avocado mamaya ah. Bira na kasi ako makatikim niyan sa Maynila eh. Oo ba, sige, tara na. Hindi na tinuloy ni Tia Sally ang kwento tungkol sa buhay ni Divina Misteri. Kaya naman hindi ko na rin nalaman ang buong storya. Kalaunan, nawala na rin ito sa isip ko dahil pagkatapos naming kumain, agad akong niyaya ni Becca na pumunta sa likod ng bahay upang mamitas ng avocado. Dalawa lang kami sa likod bahay at dahil nasira namin ang panungkit ng prutas, napilitan akong umakyat sa puno nito. Si Becca naman ay nasa ibaba at tagasalo na lang ng mga makukuha kong bunga. Habang masaya at abala akong kumukuha, may napansin akong tao sa likod ng bakod nila Becca. Medyo may kataasan ng mga damo roon, kaya't ulo lamang ang natatanaw ko. Para bang may hinahanap ang taong yon sa matataas na damo. Hoy, Lani, bakit natigil ka sa pagkuha ng bunga dyan? Ano bang tinitingnan mo sa may bakod ha? Dahil sa lakas ng boses ni Becca, nakuha nito ang atensyon ng tao na kanina ko pa tinitignan. Lumingon ito sa direksyon ko at sa gulat ko, si Divina pala ang taong yun. Ngayon ko lang siya nakita ng malapitan at nanlilisik ang mga mata niya sa akin. Sa sobrang kaba at takot ko, nawalan ako ng balanse at nahulog mula sa puno, dahilan upang mapasigaw si Becca at humingi ng tulong kay Tia Sally. Inay, tulungan niyo po ako. Si Lani, nahulog sa puno. Yun ang huling naaalala ko, Misteri, bago ako tuluyang mawala ng malay. Nang magising ako, may kaharap na akong matanda na hawak-hawak ang kaliwang braso ko. Sa tabi niya ay may palanggana ng tubig at isang kandilang puti na may sinde. Ah, gising ka na pala iha. Sino po kayo? Huwag kang mag-alala, Lani. Siya si Manang Sima. Magaling na manghihilot at albularyo dito sa lugar. Medyo mataas din ang pagkakahulog mo, iha. Pero mabutit, hindi ka nabalian ng buto. Ay, salamat naman. Kung hindi, malalagot ako sa ate ko nito. Sa susunod kasi, Lani, mag-iingat ka na at huwag ka na muling aakyat sa puno. Opo, pasensya na po, Tia. Hindi na po mauulit. Oo nga, Lani. Pati ako, muntik na akong mahimatay kanina. Ano ba kasi yung tinitingnan mo dun sa likod bahay? Anong tinitignan? Oo nga, puro damo lang naman doon. Yun nga rin po yung pinagtataka ko, Nay. Namimitas kasi siya kanina. Tapos bigla siyang napatingin dun sa may damuhan. Parang may nakita siyang kung ano. Ganun ba? O Lani, ano ba kasi yung nakita mong yun? Wala naman po. Nakita ko lang po yung Divina. Para kasing may hinahanap siya dun sa damuhan. Bakit naman mapupunta dun si Kuba? Si Divina. Yang bunganga mo, Becca. Susungaling-aling kita dyan. Patawad po. Lani, ano ba kasi yung nakita mo? Para po kasing may hinahanap siya doon. Tapos nung sumigaw si Becca, napalingon siya sa akin. Parang nakakatakot po kasi yung tingin niya sa akin kaya nagulat ako. Ayun, nahulog po ako.
May dala talagang kamalasan ang babaeng yon. Basta sa susunod, mag-iingat ka na lang ha. At wag nang aakyat sa puno. Maliwanag. Maliwanag po, tiya. Pasensya na po ulit. Hanggang sa isang malakas na sigaw ang narinig namin mula sa labas ng bakuran nila Becca. Manang Sima! Manang Sima! Nandyan po ba kayo? Parang boses ni Temyo yung nagsisisigaw sa labas ah. Bakit kaya? Lumabas saglit si Tio Henry, ang asawa ni Tia Sally, at pagbalik niya ay kasama na agad nito ang lalaking nagsisisigaw sa labas. Aling Sima, kailangan ko po ng tulong nyo. Yung asawa ko, kanina pa suka ng suka. Nausog ata ng kubang yun. Habay, kanina, kausap ko pa siya tungkol sa kambing niya. Mukha naman siyang maayos pa. Hindi ko po alam, pero may dala talagang malas yung kuba na yun sa lugar natin. Huwag ka naman agad magsalita ng ganyan, Temyo. Baka simpleng usog lang naman yun. Mabuti pa. Samahan mo na ako sa inyo, Temyo. Ay, Manang Sima, ito po yung bayad namin. Salamat po ha. Salamat din, Sally. At ikaw, Iha, mag-iingat ka na ha. Kinagabihan, wala akong nagawa sa bahay ni Tia, kundi panoorin mula sa bintana ang mga taong dumadaan sa kalsada. Paminsan-minsan din ay nakikita kong pabalik-balik si Divina sa lugar at katulad pa rin ng dati. Galit na galit ang mga tao sa tuwing makikita ito. Kinabukasan, halos namamagana ang parte ng katawan ko na tumama nang bumagsak ako. Agad naman itong napansin ni Becca, kaya siya na mismo ang tumawag kay Tia Sally. At nang makita niya ang kalagayan ko, halos hindi na siya mapakali. Kaya agad niyang tinawag si Tio upang ipasundo ulit si Manang Sima. Pagdating ni Manang Sima sa bahay, kahit siya ay nagulat sa nakita niya. Misteri, nangingitim ang braso ko, kaya agad siyang kumuha ng malaking dahon mula sa kanyang bayong, pinahira nito ng langis at ibinalot sa namamagang bahagi ng katawan ko. Kita ko ang labis na pag-aalala ni na Becca at Tia Sally. Pahingi ako ng tubig sa palanggana at asin. Agad na nagtungo si Tio Henry sa kusina upang ibigay ang kailangan ni Manang Sima. Nagsindi ito ng kandila at pinatak ang wax nito sa tubig na may asin. Ilang minuto ang lumipas at may namuong imahe sa tubig, misteri. Nang sabihin sa amin ni Manang Sima kung ano ang lumabas, nagulat kaming lahat. May nagkakainteres sa yung isang nilalang, Iha. Ha? Bakit? Marahil ay bago ito sa lugar kaya ganoon na lang ang pagkagusto nito. Anong nilalang po yun, Manang Sima? Hindi ano, kundi sino? Saglit kaming nagtaka sa sinabi nito, kaya hinintay na lang namin ang susunod niyang sasabihin. Isa itong babae. May bukol sa balikat. Ano? Si Divinang Kuba po ba yung tinutukoy niyo, Manang Sima? Agad na hinila ni Tia Sally ang buhok ni Becca nang mabigkas nito ang pangalan. Sa itsura niya, walang duda na siya ito. Nung una, ayoko talagang maniwala na may dalang malas yung babaeng yan. Mabait naman ang mga magulang niya. Baka dahil nakita ka niya, Lani, doon sa puno. Akala niya siguro binabantayan mo siya kaya nagalit siya sa'yo. Napakadaldal mo talagang bata ka.
Mabuti pa. Isuot mo muna itong kwintas na ito. Pangontra sa masasamang elemento. Salamat po, pero Aling Sima, gagaling pa po ba ako? Abay, oo naman, Iha. Huwag kang mag-alala. Mahusay na manggagamot si Manang Sima, Lani. Kaya wala kang dapat ipag-alala. Kamusta na nga pala yung asawa ni Temyo, Manang? Isa pa rin iyan. Hindi ko rin maintindihan. Nung may pinahid ako sa kanyang leeg, nagsuka siya at may inilabas na nabubulok na ngipin. Ha? Kadiri naman yun. Ibig sabihin, nalunok niya yung ngipin niya? Hindi, Iha. Kompleto ang ngipin ng asawa ni Temyo. Ang hinala ko, may naglagay ng kulam sa kanya. Nakakatakot naman yun. Kamusta na siya ngayon? Sa awa ng Diyos, okay na rin. Mabuti at naagapan agad. Buti naman kung ganon. Ihahatid na ho kita sa labas, Manang Sima. Saglit lang, hindi ko pa naiaabot yung bayad ko. Sally, wag na. Makikiusap na lang ako. Itatali ko yung kambing na ibinigay sa akin ni Temyo sa likod bahay niyo. Ang dami kasing damo. Para doon na lang siya manginain. Ayos lang ba iyan? Binigyan kayo ng kambing ni Temyo? Oo, natuwa ata sa pagkakagamot ko sa kanyang asawa. Napakasungit ng asawa nun. Buti at pumayag na magbigay ng kambing. Sige, Manang Sima. Ilagay niyo na lang po yung kambing niyo doon para maubos na rin yung damo. Nako, maraming salamat ha. Maraming salamat sa inyong mag-asawa. Pagkatapos noon, ilang araw akong nasa loob lang ng bahay. Pinagbawalan na rin kami ni Tiyo at Tia na lumabas muna sa kalsada para na rin makaiwas kami sa maaring dalang malas ni Divina. Kalaunan, unti-unti na ring gumaling ang namamagang parte ng katawan ko kaya't nakakalabas-labas na ulit kami ni Becca sa bakuran nila at maging sa likod bahay. Habang nakatambay kami sa likod bahay, may napansin akong isang maliit na butas sa bakod na bato ni Becca. Dahil na rin sa kuryosidad ko, sinilip ko ang butas nito. Alam ko na dito ko dati nakita si Divina, doon kung saan ako nahulog mula sa puno. Pagsilip ko, maaliwalas na ang lugar ngayon at halos maubos na ang damo dahil sa 2 kambing na nanginginain doon. Uy, Lani, ano yung tinitignan mo dyan ha? Wala naman. Sagot ko habang nakasilip pa rin ako sa butas. Biglang may dumating na isang pamilyar na tao. Nagulat na lang ako nang bigla nitong paluin ng kahoy ang 2 maliit na kambing misteri. Hindi na inabot ng pangalawang hampas, namatay agad ang 2 kambing. Nanginig ako sa takot pero hindi ko maigalaw ang mga binti at paa ko. Misteri, ang taong walang awang pumalo sa mga kambing ay walang iba kundi si Divina. At hindi pa natapos doon ang lahat. Hiniwa pa niya ang lieg ng 2 wala ng buhay na kambing. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko ay napatingin siya sa pwesto ko na para bang alam niyang may nagmamasid sa kanya. Agad akong tinapik ni Becca sa balikat at hinila palayo sa butas. Ano pa kasi ang tinitignan mo dyan, Lina? Nang makalayo ako sa butas, siya naman ang sumilip. Bigla siyang napasigaw, dahilan upang makuha ang atensyon ni Tiyo at Tia. Umabot ang balita sa barangay dahil sa pagkamatay ng 2 kambing ni Manang Sima.
Ako ang unang tinanong ng mga tanod kung nakita ko kung sino ang gumawa nito. Pero dahil sa takot, hindi ko sinabi kung sino. Pinagtakpan ko si Divina at hindi ko alam kung bakit ko ginawa yon. Ang sinabi ko lang ay patay na ang mga kambing nang makita ko sila mula sa butas. Labis ang panghihinayang ni Manang Sima sa kanyang mga alaga. Ilang araw ang lumipas at tila hindi pa natapos ang kamalasan sa lugar. Lahat ng iyon ay sinisisi ng mga tao kay Divina. Halos lahat ng mga taga-baryo ay gusto na siyang palayasin, pero mariing tinutulan ito ng punong barangay. Wala daw kasing sapat na ebidensya at hindi rin siya naniniwala sa mga kamalasan at haka-haka. Habang kumakain kami ng hapunan sa bahay ni Natia, pinagbawalan na kaming lumabas o makipag-usap sa iba, lalong-lalo na kay Divina. Hindi naman po talaga kami nakikipag-usap doon, di ba Lani? Basta, wag na lang matigas ang ulo. Nga pala Lani, kinausap ko na pala ang ate. Sinabi ko na kung pwede, maaga ka munang umuwi sa inyo. Oo, at medyo hindi maganda ang mga nangyayari ngayon dito sa lugar. Puro kamalasan at sakit. Ang malala pa, yung iba kinukulam. Ho? Bakit naman po? Hindi rin namin alam, Iha. Pero iisa lang ang laging lumalabas sa tawas ni Manang Sima. Babae na may bukol sa balikat. Nako, malamang si Divina ang kuba na yun. Tia, ano po ba talaga yung kwento tungkol kay Divina? Hindi ako ang nakakaalam niyan. Etong tiyo mo ang tanungin mo dahil naging kababata niya ang nanay ni Divina. Ha? Talaga? Hindi ko alam yun ah. Henry, kwento mo nga ulit. Nakalimutan ko na. Mahaba kasing kwento yun. Tiyo, sige na po. Makikinig po ako. Ako din po, Tay. Para malaman ko kung bakit naging malas si Divina. Maganda ang nanay ni Divina. Nakasabayan ko kasi siyang lumaki. Pero may edad na siya kaysa sa akin. Ayon kay Tiyo, Misteri, marami ang nanliligaw kay Vina. Iyon daw ang pangalan ng nanay ni Divina. Isa sa mga nagkakagusto sa kanya ay ang kababata rin ni Tiyo na si Dindo. Anak daw ito ni Manang Sima. Matinong babae raw si Vina at galing sa may kayang pamilya. Ang mga magulang nito ay nanirahan na raw sa Maynila at silang magkakapatid na lang kasama ang kanyang ate Salve ang naiwan sa probinsya. Sa dami raw ng nanliligaw kay Vina, tanging si Dindo lang ang pinili nito. At di kalaunan ay naging magkasintahan ang dalawa. Ilang buwan lang ang lumipas nang magpaalam si Vina kay Dindo na pupunta siya sa Maynila dahil sa kahilingan ng kanyang magulang na may sakit. Hindi raw pumayag si Dindo pero wala raw nagawa si Vina kundi umalis kahit labag sa loob niya. Inabot ng ilang buwan ang paghihintay ni Dindo sa pagbabalik ni Vina. Hanggang sa isang araw, nagbalik ito sa probinsya. Pero imbes na maging masaya ang kanilang pagkikita, nabalot ito ng galit. Umuwi si Vina na buntis na. Hindi na siya kinausap ni Dindo. Pero nang manganak si Vina, si Dindo pa rin ang unang nagpunta sa ospital upang kamustahin siya. At misteri, naging sila ulit ni Vina ayon sa kwento ni Tiyo. Itinuring ni Dindo na sariling anak ang bata hanggang sa punto na gusto na niyang pakasalan si Vina. Pero mariing tumutol si Manang Sima sa kanila. Pero kahit ganoon, hindi raw napigil ang pagmamahalan ni Dindo at Vina.
Kaya nang mag-edad 6 na taon na ang anak ni Vina, doon sana gaganapin ang kanilang kasal, isasabay sa kaarawan ng bata. Pero sa hindi malamang dahilan, biglang namatay si Vina Misteri at labis itong dinamdam ni Dindo at kasunod nito ay ang pagbawi niya sa sarili niyang buhay. Naiwan ang bata na pinangalanan nilang Divina. Tanging ang kapatid ni Vina na si Salve ang nag-alaga sa kanya. Doon na raw unti-unting lumabas ang ibang pangit na katangian ng bata. Unti-unting lumalaki at nagkakabukol ang balikat nito at ang mukha niyang kasing ganda sana ni Vina ay nabalot ng makakapal na balat. Nang magdalaga si Divina, namatay na rin si Salve. Kaya tuluyang naulila na ang bata dahil namatay na rin ang mga lolo at lola niya na mga magulang ni Vina sa Maynila. Kaya raw doon nagsimulang maranasan ng baryo ang kamalasan na dala ng batang si Divina. Teka po, kung Dindo at Vina, parang pinagsama lang ang pangalan nila na parang Divina, diba? Yun nga, yun ang pangalan nila. Pero maski ako, hindi ko alam. At hindi nasabi sa akin ni Dindo kung anak niya ba talaga si Divina. Paano kung anak niya talaga yun? Magiging apo ni Manang Sima si Divina? Ang problema po, hindi na po natin malalaman ang totoo dahil patay na parehas ang magulang niya, diba? Tama ka. Pero para kay Manang Sima, sinisisi niya ang nanay ni Divina sa pagkawala ng kanyang kaisa-isang anak. Labis akong nalungkot sa naging buhay ni Divina Misteri. Napakapait pala ng mga dinanas niya. Tapos ganun pa ang naging turing sa kanya ng mga tao. Habang naguhugas ako ng pinggan sa kusina, hindi ko mapigilang malungkot matapos kong marinig ang lahat ng kwento ni Tio. Lani, dito lang ako sa lamesa ha. Sabihin mo kapag tapos ka na dyan. Umiiyak ka ba? Sige Becca, hindi, napuwing lang ako. Lumabas ako sa likod bahay upang itapon sana ang basura sa kusina nang may marinig akong parang may naghuhukay sa likod ng bakod. Nakaramdam na naman ako ng takot dahil pakiramdam ko parang may naglilibing doon. Pero nilakasan ko ang loob ko at sinilip ko kung sino ang naroroon sa likod ng bakod. Isang tao ang nakita ko at tila may binubungkal ito sa lupa. Pinagmasdan ko pa ito ng matagal hanggang sa may nakuha itong maliit na parang baul mula sa ilalim ng lupa. Agad niya itong binuhat at akmang tatakbo na. Doon ko napagtanto kung sino ang taong yon, Misteri. Si Divina. Base sa imahe ng kanyang katawan. Mabilis itong tumakbo palayo sa lugar. Isang balita ang gumulat sa mga residente ng baryo, Misteri. Dahil ang balitang iyon ang nagbago sa pananaw ng mga tao. May pumuntang mga barangay tanod sa bahay ni Manang Sima upang sunduin siya, dala ang pagtawag ng punong barangay. Nagulat ang lahat, kaya ang ibang nakikiusyoso ay sumunod na rin sa barangay hall. Doon lumabas ang tunay na nangyari, Misteri. Pumunta si Tio at Tia sa barangay at naiwan kami ni Becca sa bahay. At nang makauwi si Tia Sally, doon nila ikinuwento ang lahat ng nangyari. Nagharap daw sa barangay si Manang Sima at Divina at inilabas ni Divina ang mga palitan ng sulat ng kanyang mga magulang. Opo, Misteri, ayon daw sa sulat na yon, si Dindo
ang nakabuntis kay Vina bago pa ito lumuwas ng Maynila. Kaya pala ganoon na lamang kadaling natanggap ni Dindo ang lahat nang makita niyang malaki na ang tiyan ni Vina. Nabanggit din sa sulat na pinagbantaan ni Manang Sima si Dindo na kukulamin si Vina kung sakaling magpakasal ito sa kanya. Wala ring kaalam-alam si Manang Sima na tunay palang anak ni Dindo ang kubang si Divina dahil balak sana nilang isorpresa siya sa araw ng kasal. Nasabi rin sa sulat na binantaan ni Manang Sima si Dindo na pahihirapan niya ang anak ni Vina kung itutuloy pa rin ito ang pagpapakasal. At misteri, nang marinig daw ni Manang Sima ang buong katotohanan, lalo na nalalaman niya na apo niya, si Divina, ay halos maglupasay daw ito sa pag-iyak at hindi matanggap ang sarili sa nagawa niya. Apo, Divina, patawarin mo ako sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. Ako ang may gawa kung bakit nagkaganyan ka. Lubos akong nagsisisi, lalo na't gumawa ako ng mga bagay para sumama ang tingin sa iyo ng mga tao. Ako ang may dahilan at hindi itong apo ko kung bakit minalas ang lugar na ito. Sinadya ko iyon, pero ang totoo ay walang kinalaman ng aking apo sa lahat ng kamalasan dito. Napakasama mo, Manang Sima! Oo nga, Manang Sima. Pinagkatiwalaan ka namin, pero ikaw palang gumawa sa amin ito. Oo nga, ang dapat sa'yo parusahan! Tama na po. Maawa po kayo sa lola ko. Kung ano man po yung nagawa niya, sana po mapatawad niyo po siya. Katulad po ng pagpapatawad ko sa kanya. Nagalit ang mga tao kay Manang Sima. Pero si Divina pa rin ang mismong humingi ng paumanhin sa lahat sa kabila ng matinding ginawa sa kanya ng matanda. Grabe pala yung nangyari kay Divina. Sobrang nakakaawa. Pero, Tiyo, paano nalaman ni Divina yung tungkol sa mga sulat? Nalaman niya raw ito dahil bago raw mamatay ang tiyahin niya na si Salve, nabanggit nito na may ibinaon ng tatay niya sa lupa na magpapatunay ng kanyang pagkatao. Ilang araw lang po, misteri, at umuwi na ako sa Maynila dahil sinundo na ako ng aking mga magulang. Pero kahit ganon, nakibalita pa rin ako sa aking pinsan na si Becca. Ayon sa kanya, isang himala na umayos raw ang itsura at nawala ang bukol ni Divina. Nang huli kong bisita sa probinsya, hindi na raw doon nakatira si Divina. Ayon sa aking pinsan, lumipat na ito ng bahay at masaya nang nakapag-asawa. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, misteri. Maraming salamat po kung sakaling mababasa ninyo ang aking kwento sa inyong channel. Aabangan ko po ang bawat upload nyo at sana isang araw itong kwento ko na ang mapakinggan ko. God bless po sa team ninyo at more power sa inyong channel.